Pinapaalala ng Environment and Natural Resources Office Nueva Ecija o ENRO-NEPG na bawal ang pagsusunog ng basura. Ang paghinga ay katumbas ng pagiging buhay. Sa bawat minuto, humihinga tayo ng 12 hanggang 18 beses. Pero, paano kung ang hangin na ating hinihinga ay may halo ng polusyon? Magmula Luzon Avenue, tumatawid ako papuntang Katipunan hanggang dito mismo sa lugar na to, hanggang Project 23. Minsan may oras na doon sa mga dinadaanan naming lugar, medyo clear, maganda ang panahon, maganda ang simoy. Pero pagdating mo sa labas, halimbawa sa highway, medyo mahihirapan kang huminga kasi nga sobrang dami ng polusyon. Nagwawalit sa kalsada, sa Center Island, kahit saan, sa flyover. Kahit saan kami tinatapon ng boss namin, okay lang. 16 hours. Kasi nagsisimula ako alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, minsan alas 10. Yun, sagad talaga, sinasagad. Iba't ibang mukha ng mga Pilipinong araw-araw exposed sa air pollution. Base sa report ng World Health Organization noong 2021, ang air quality ng Pilipinas ay mas mataas ng 5 beses sa annual mean level ng WHO. Dahil dito, umabot sa higit 60,000 deaths ang naitala noong 2019 na attributed sa air pollution. Respiratory diseases gaya ng asthma, bronchitis at iba pang chronic respiratory diseases ang isa sa pinakakaraniwang health impact ng air pollution. Ramdam na ramdam ito ng estudyanteng si Eliza dahil sa araw-araw na pagko-commute. Pagka masyado po akong exposed na sa usok, lalo na kapag yung itim na usok ng jeep, bumubugaw sa mukha ko, nagkakaroon ako ng hirap ng paghinga or inaatake ako ng asthma o most likely allergic rhinitis po. Siyempre, nagpapahinga pagka hinahapo kasi nga sa tindi ng usok ng sasakyan. Malaki rin ang epekto nito sa ating cardiovascular health. Ang mga fine particulate matter ng air pollution ay maaaring pumasok sa ating baga at bloodstream na humahantong sa pag-build up ng bara sa ating arteries na pinapataas ang tsansa ng heart attacks at strokes. Ako nga, may high blood pa. High blood, puso. Sabi, ingat-ingat ka, ma'am, kasi may sakit ka sa puso, tsaka high blood ka pa. Ingat-ingat ka, huwag kang magbababad sa init kasi mahirap na eh. Ilan lang ito sa mga epekto ng air pollution sa ating kalusugan. Masakit sa ulo eh. Lalo na pag yung mga diesel na truck na, kasi yung, kaya ganun yung minsan sa injection pump nila, ganyan. Yung injection pump nila sira, hindi nasusunog masyado yung diesel. Kaya madalas puti yung usok nila, hindi sa makina, sa injection pump. Masakit sa mata, yun, isa pa yun, masakit sa mata, nakakahilo. Yung mata mo dun mamumula. Minsan kasi ma'am, pag dumadaan po kami sa gilid ng tambutso ma'am, maano po sa amin yung usok. Ma'am, masakit din sa ilong eh. Tapos nakakasikip din sa dibdib. Minsan kaya nagmamas din po kami. Patay kung patay na lang. Vehicle emissions ang nangungunang dahilan ng air pollution. Pero liban dito, ang usok na binubuga ng factories at power plants ay isa pang significant contributor. Slash and burn agriculture. Paggamit ng fireworks. Coal burning. At open air burning. Lahat ng mga sanhing ito, gawa ng tao. Tayo ang siya ding lumalason sa hangin na nagbibigay buhay sa atin. Nakasalalay sa atin ang paggawa ng solusyon para sa mga susunod na henerasyon. Kaya mo bang mabuhay sa isang mundo na maruming hangin ang hinihinga mo?
Abay, syempre hindi, di ba? Kasi hindi ka talaga mabubuhay. Noong 2019, umabot po sa halos 60,000 katao ang namatay dahil sa air pollution. Aakyat at aakyat lang ang mga numerong ito kung patuloy nating isasawalang bahala ang banta ng air pollution. Hello and welcome to Kalikasan Day Every Day. I'm your host, Ces Quesada, ang inyong tita na laging magpapaalaala na caring for our planet is not just a once-a-year event but a daily commitment. It doesn't take a special day to make a difference. Every day is Kalikasan Day, a day to care, a day to act, and a day to honor the earth. Samahan ninyo po kami sa aming layunin na pangalagaan ng inang kalikasan because when we take care of nature, we take care of ourselves. In the air we breathe lies a silent threat. Hindi ba natin nakikita pero nararamdaman natin sa bawat paghinga. Hindi na usapin ang kahalagahan ng malinis na hangin sa ating buhay sapagkat kung wala ito, mawawalan talaga tayo ng buhay. Ano nga ba ang kalagayan ng hangin sa ating bansa? At ano-ano ang mga factors na nakakaapekto sa kalidad nito? Sasamahan po tayo today ni Dr. Mylene Cayetano, isang air and water pollution scientist. She is a professor of environmental science and meteorology from the College of Science, University of the Philippines in Diliman. A UP scientist who did several adjunct research work for Gwangju Institute of Science and Technology in South Korea, where she also obtained her PhD in Environmental Science and Engineering in 2012. She is a registered chemist and she founded the Environmental Pollution Studies Laboratory. She is a national finalist to the Underwrite Laboratories ASEAN U.S. Science Prize for Women 2021 and a consultant to the DENR EMB in various projects such as drafting the National Air Quality Status Report, policies for hazardous air pollutants, updating the list of methods for air quality monitoring, and source apportionment studies. Makakasama din po natin ang isang traffic enforcer mula sa MMDA. 9 na taon na po siyang traffic enforcer at na-assign na sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, mula EDSA, Alabang, Pasay at ngayon sa Katipunan. Welcome to the show, Mr. Edward Clataro. Okay, nako Ma'am Mylene, talagang welcome to the show. Bago ang lahat, pwede ba natin malaman kamusta naman po ang air quality dito sa atin? Ngayong araw na to, mabuti ang air quality dito sa ating lugar. And kung i-describe natin ang lagay ng air quality sa Pilipinas sa kabuuan, ito ay may tinatawag na diurnal cycle. Or ibig sabihin, meron siyang pagbabago sa daytime at sa nighttime. Depende kung ano yung emissions, kung anong activity ng mga tao sa araw na yon, at depende rin kung ano yung weather pattern, yung sunlight, at kung saan mas maraming emissions. So on a typical day, for example, paano mo ba mame-measure halimbawa ano ba ang typical na air pollution sa atin syudad, for example? Sige. So, masusukat ang air quality sa pamamagitan ng mga criteria parameters. At ang mga criteria parameters ay maaring solid or gas. So, katulad ng science natin, di ba? Solid, liquid, and gas. So, ang isang i-discuss ko yung solid na criteria parameter na tinatawag nating particulate matter, PM, at PM 2.5 or PM 10. Yung 10 and 2.5 are just the sizes, kung gaano sila kaliit at kung gaano sila nakakapasok sa ating katawan. So kung sasabihin natin yung pattern, kung i-describe natin yung pattern ng air pollution in a day, it's a diurnal pattern, ibig sabihin kung sa umaga na malamig pa yung temperatura, at maraming emission na nanggagaling sa human activities, tataas yung level ng PM10, PM2.5 ng mga rush hour, halimbawa. And then kapag sumikat na ng matindi yung araw sa katanghalian, bababa ng kaunti yung air pollution. And then kapag umabot ulit tayo sa hapon, sa katuktukan ng rush hour, tataas ulit yung
particulate matter, yung PM10 levels natin. So, yun yung tinatawag na diurnal pattern ng ating So, ang air sinasabi pollution. mo, ito yung sinasabi mong rush hour, ibig sabihin, yun yung kasagsagan ng maraming sasakyan sa kalye. So, lumalabas na talagang malaki ang contribution ng mga sasakyan sa sa quality ng ating air. Yun lang ba ang dahilan ng air pollution sa atin? Dito sa Metro Manila, dahil tayo ay metro na syudad, metro city, ito yung pangunahing source ng air pollution, human activities pamagitan ng sasakyan. So, marami pa namang ibang sources. Like? For example, sa urban nga yun, and yung pagsisiga ng basura, it's also a source of pollution. These are anthropogenic or man-made. Meron ding mga natural, katulad ng volcanic eruption, na napupunta rin dito sa Metro Manila. Sa mga rural areas or sa mga lugar kung saan meron tayong mga power plants or mga factories, nandun yung mga stationary source emissions or mga galing sa pabrika. But these emissions are regulated. So kung titingnan natin, it's mostly sa urban area, mostly are the human activities dahil may mga lugar na densely populated na, maraming tao, and syempre iba-iba yung activity ng mga tao, iba-iba rin yung behavior. Ma'am, pag sinasabi mo bang emissions, ano ba tong mga chemicals na to na harmful sa atin? Let's say vehicle emissions. Oo. So yung mga nanggagaling sa usok ng sasakyan, nandyan yung black carbon, nandyan din yung NOx, sulfur dioxide, NOx na nagiging ozone. So these are the hazardous air pollutants na part ng emission na galing sa sasakyan. Kung galing naman sa pagsisiga, nandyan din yung mga hazardous carbons, katulad ng mga persistent organic pollutants, dioxins and furans. Diyos ko, sa pag-ano mo lang, parang hindi na ako makahinga. Parang lahat ba yun? Nahihinga ko ngayon? Kasi produkto ito ng mga incomplete combustion. Okay. Sa science kasi kapag complete ang combustion, CO2 plus water. Pero dahil mababa yung temperatura, incomplete yung combustion, hindi masyadong nasusunog yung mga basura. So nagkakaroon siya ng mga ganitong hazardous na chemical. But I'd like to specifically emphasize yung sa vehicle emission, it's black carbon. Okay. Pero sinasabi nga nila, hindi ba, nung panahon ng pandemic, malaki ang pagbabago ng ating air quality. Can you please explain paano nangyari yun? Yes, nasukat natin yan sa pamagitan ng ating airtoday.ph station na pinapamahalaan ng Institute of Environmental Science and Meteorology together with the Lung Center of the Philippines and Rotary Club of Makati. So may stasyon kami sa Lung Center of the Philippines. At nung kasagsagan ng pandemic, nakita natin na bumaba talaga yung level ng PM10 and PM2.5 nung nag-lockdown. So kung titignan natin, ang factor na naging variable lang doon ay yung pagkawala ng sasakyan sa kalsada. Everything's consistent, like weather, and so lahat ng tao ay na-lockdown, hindi nakalabas, hindi nagpa-andar ng sasakyan karamihan. So nakita natin talaga yung pagbabago. Ngayon, nabanggit na natin sasakyan. Punta tayo kay Manong. Nako, ikaw araw-araw na nasa kalye sa harap ng mga sasakyan na ito. Ano pa ang inyong obserbasyon mula doon sa trabaho mo, sa pang-araw-araw na obserbasyon mo sa mga galawan ng mga kotse? Sa umaga po kasi 8 oras po yung duty ko dito sa Sipag Katipunan. Yung na-obserbahan ko po na pollution, yung pag-rush hour, simula ng alas 6 hanggang alas 8 po, yun po yung ng rush hour. Yes po. Yun po yung yung mga masasabi, mga usok. Kayo ba, pag may nagso-smoke belching na mga sasakyan, hinuhuli nyo? Meron kaming nanghuli po doon, ibang department po ng EMD po. Yun po, may nanghuli din po ng yung sobrang usok po na lumalabas sa sasakyan. Sa iyong karanasan na araw-araw ka nandun, rush hour ka. Yes po. Hindi ka ba nagkasakit ever? Meron po na nararamdaman pa lang po. Minsan yung mata ko, minsan malabo. Tapos yung ibang experience ko yung mga
matagal sa akin sa trabaho, yung mga 20 years, yung mga Oo. matatanda, yung ano na sa paghinga, yung madaling ano ng mga So usok. may mga kasamahan na ikaw na nagkasakit na Yes po, talaga. yung mas tumagal po sa amin dyan na ano, So mga matatanda. anong ginagawa mong paraan para maproteksyonan ang iyong sarili? Yun po, kailangan mag-face mask po tayo lagi para yung ano nang nalalangkap natin sa kalsada, hindi agad didirekta sa may lungs natin. Oo nga. Ma'am, yung ganitong sitwasyon, katulad nung kay Manong, kasi yun ang trabaho niya, wala siyang choice. Ito ba, reversible ba to, yung sinatawag nating air pollution? Dahil yes, it's not completely reversible, but it can be mitigated. Okay. So, pwede siyang masolusyonan. Oo. Katulad nung sinabi ni Sir, na tuwing rush hours, na obserbahan niya yung pollution po problema ng sa pollution. Yes po. Dahil totoo yun, nag-accumulate kasi yung pollution kapag rush hour, dahil doon mas maraming sasakyan. Pero hindi ibig sabihin na kapag tanghali, lesser yung pollution. Meron diba? pa rin po. Yes po. Oo. So kapag tanghali naman, dahil meron tayong tinatawag na planetary boundary layer height. So ito yung parang kisame ng ating hangin. So sa umaga, mababa yung kisame ng ating hangin. Pagdating ng tanghali, tataas yung kisame dahil nandyan yung araw, magdi-disperse yung pollutant. So medyo bababa yung pollution level. So masusolusyon na natin at source yung air pollution dahil since nalalaman natin na ito ay nanggagaling sa sasakyan. So kung magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating behaviors, halimbawa, panatilihin natin yung preventive maintenance ng sasakyan, and then pagdating naman sa government, sa policies, yung full implementation ng cleaner fuels and cleaner technologies, cleaner fuel burning technologies sa mga sasakyan, yung mga certificate of compliance sa mga bagong sasakyan, Yes po. at pag-maintain, maintenance ng Yes. mga lumang sasakyan. Isa pa rin, Ma'am Ces, malaking tulong yung pagkakaroon natin ng busway. Busway, Yes, lalo along EDSA, dahil nagkaroon na ng public mass transport system eksklusibo para sa pampubliko at para sa bus. Dati kasi nagkukos ng traffic yung bus, yes po, di ba? yes po. Kapag ka nasa gilid sila, Gilid. liliko. Pag may traffic, more syempre, traffic, buga na idling. buga. Oo. Yes, Oo. idling, uso. Ayun. So, idling kasi is one source of emission. So, kung hindi naman kailangan na naka-idle yung sasakyan, kahit nasaan man, pwede naman i-off. So, ayun, nakatulong ng malaki yun. So, maganda naman na nabanggit mo na may mga steps na ginagawa yung ating gobyerno, no? Pero sa ating mga individual, tayo mismo mga pangkaraniwang tao, kasi katulad yung nabanggit mo kaninang pagsisiga, yung mga ganyan. Kasi sasabihin ng mga tao, wala naman akong kotse, ano naman pakialam ko dyan, hindi naman ako nakakapag-contribute. Pero meron tayo, hindi ba ma'am, meron din tayong kasalanan sa ganitong problema, di ba? Yes, habang tayo ay nagiging subconscious hindi tayo conscious sa choices natin sa paggamit, halimbawa ng mga single-use plastics, pagtatapon ng basura, pagsisegregate, nakaka-contribute tayo sa paglala ng pollution. Bakit? Because our trash will end up unsegregated and unmanaged, at ito ay mapupunta lang sa landfill, or di kaya naman kung nagsisiga tayo sa bakuran, then nagko-contribute tayo sa pollution. Meron tayong tradition, Ma'am Ces, na ano? pag umaga sinisigaan yung puno. Oo, dahil mga lola at lola, Yes. alas 4 pa lang ng umaga, nag-ano na ng mga dahon at nagsisiga. ang sabi doon, it's fumigating the insect daw, yung tsaka para pampataba ng pampalago. Oo, pero may kapalit ding Yes. epekto sa ating Lalo na kung umaga, nandun yung mababa yung kisame ng ating hangin. So, saan pupunta yung hangin? Sa ating kapaligiran, sa kapitbahay. Oo nga. So, meron na tayong mga cases sa rural area na non-smoker, and then very healthy living, pero nagkaroon ng acute cancer, namatay, lung cancer. And that's because of our unconscious or subconscious choice na hindi hindi proper yung ating pag-manage ng basura sa pamamagitan ng pagsisiga. So I'd like to emphasize na ang pagsisiga ay nakakasama
Hindi lang Nako. sa kapaligiran, kundi sa kalusugan. Doon ba sa mga pag-aaral ninyo, meron po ba kayong alam ng mga best practices na ginagawa ng mga ibang bansa para matugunan ang kanilang problema sa air pollution? And if so, kung meron na po tayo, ano po yung mga yon? Yes, Ma'am Ces, meron. Specifically dun sa mga types ng air pollution na categorized as stationary source, mobile source, and area sources. So yung stationary source, ito yung galing sa mga factories, sa mga industriya, sa power plant. Mga technology na pwedeng gamitin dito ay mga scrubbers, electrostatic precipitators, yung mga continuous emissions monitoring para yung mga binubuga galing sa stock, paglabas malinis na. So that's one technology. And then para naman sa pagsugpo sa mga mobile source emissions, ito yung galing sa mga sasakyan. Pwede naman maglagay ng mga diesel filters or HEPA filters, and then electrostatic precipitators, or yung best na rin, gawin ng preventive maintenance, regular preventive maintenance para maging roadworthy yung sasakyan. These are the best practices sa ibang bansa sa mobile source emissions. And then, paglalatag naman ng mga proyekto, nandun na tayo sa tamang way. Like, meron na tayong busway. These are the bus rapid transport system na sa ibang bansa, meron na rin. Bike lanes to promote inclusive mobility and those that, to promote non-motorized transport para yung mga pedestrians who needs to go to work, they can have an option to leave their car from their home and take the non-motorized transport such as bikes safely. So those are for the mobile source emissions. And then for the area source naman, part of the mitigation and part of the intervention na pwede natin gawin is to be conscious sa ating choice ng pagtatapon ng basura. At even sa paggamit ng mga plastics, single-use plastics. Kasi this will end up in our trash, yung mga basura natin. And some people, they burn it indiscriminately and it causes problems sa air pollution. And remember, kung binurn natin sa lugar natin, plastic and all, yan, magiging yung nakakatakot. Yung mga persistent organic pollutants, hazardous air pollutants, na malalanghap ng ating pamilya, ng ating kapitbahay. And sa mga rural areas naman, burning of agricultural wastes ay talamak pa rin ngayon. Sa ibang bansa, what they do sa mga agricultural waste. Such as, ano itong mga agricultural for example, waste? Mga agricultural waste ay halimbawa, naggapas na sa anihan ng palay, yung mga rice husk, mga, halimbawa yung mga pinaggapasan. Sinusunog kasi sila. Traditionally, ginagawa itong pagsusunog sa mga farms dahil nakaka-add ito ng fertility sa soil. Pero kung ito ay ginagawa sa oras na hindi desirable, katulad ng kapag umaga. Madalas doon nila ginagawa. Yes. Hindi desirable na magsunog sa umaga dahil nga mababa yung kisame ng ating hangin. So kakalat lang yan sa ating community. Magiging smog and haze. So kung magsisiga at hindi maiwasan, gawin ito sa oras na mataas yung ating ceiling ng ating hangin pagkatanghali. So sa ibang bansa ginagawa na itong mga biochar or mga waste to energy fuels. So those are the technologies existing that we can practice here in the Philippines. Sa ngayon kasi ang nagiging problema kasi sa ibang bansa marami silang pondo, di ba? Karamihan sa mga solusyon na yan nangangailangan ng pondo. So, ano ba ang future ng air pollution dito sa atin sa konteksto, let's say, nung nangyayari sa ating bayan, considering yung political, economic aspect, at yung available technology? Ano yung future natin? Yung realistic lang talaga? Yes. Based on my extensive experience na rin sa pakikipag-deal sa across stakeholders, it's still the bayanihan culture ang future natin because ambagan tayo. Like kami sa academe, inaambag namin yung aming kaalaman, expertise, kung paano masusolusyonan at maipaintindi yung mga technical terms into laymanized form para mas maintindihan ng mga community kung ano yung problema at maging maintindihan na tayo ay
part ng problema. And then nandito rin yung government sa pag-craft ng policies. So then the stakeholders who safeguard the provisions of the RA 8749 or the Philippine Clean Air Act of 1999. By safeguarding meaning yung mga provisions doon, pinapangalagaan at hindi natin lalagyan or hindi i-edit or hindi i-revise because these are formed to protect the public health, our civil societies and all, and the community by recognizing that we are part of the problem, therefore we can be part of the solution. Ma'am, dahil kayong eksperto dito, bibigyan natin ng pagkakataon kayo na kausapin ng ating mga kababayan na kung paano sila makakatulong sa pag-resolve ng problema ng air pollution. Sige po, ma'am. Ang aming mantra ay malinis na hangin dahil sa akin. So, ang ating government ay meron ng mga projects at merong mga policy na nakabase sa science at ginagawa naman yung kanilang part sa monitoring and also sa paggagawa ng policy, pag-control ng pollution. Pero tayo bilang mga citizen dito sa ating community, meron din tayong responsibility. So, iwasan natin yung pagsisiga, iwasan yung pag-idling, iwasan din natin yung pagsisiga, pag-idling, and also kung hanggat maaari gumamit tayo ng mass transport system at i-maintain yung sasakyan upang palagi siyang in its best, sasakyan natin in its best performance, condition. Yeah. Roadworthy. Yes, roadworthy. I'm sure si Manong will agree with that, di ba, Manong? Yes, gusto mo na talagang maayos yung sasakyan para hindi kayo nakakahigop, Yes diba? po, yun po yung para hindi natin maano yung langap ng yung sobrang usok po. Yung tsaka manawagan kayo that they obey traffic rules para walang traffic. Tama, yes, Manong? Yes. Naku, maawa naman kayo sa ating mga MMDA tapos susungitan natin sila. Anyway, maraming salamat po, ma'am, sir, sa inyong pagpunta dito sa amin. Kayo po talaga ang parang mga bayani na gumagawa ng solusyon para sa mga problema sa aming bayan. Salamat, maraming salamat po. Ang ating pong laban against air pollution is not a battle for tomorrow. It is a battle for today. Lahat po tayo ay pagtado dito kasi lahat po tayo ay humihinga. So, please, let's make a promise today and every day to take care of our kalikasan because every breath counts. Each action we take contributes to a healthier, cleaner environment. And it does not stop here. Every day is a chance to take one more step to breathe easier and to protect the future for generations to come. Let's carry the Kalikasan Day everyday spirit with us. Remember that caring for our kalikasan is not just about what we do today, but how we make every day count. So, let's make it a habit. Let's make every day count and make every day a Kalikasan Day.